Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Welcome po sa channel po natin and sa lahat ng mga nandito po ngayon. Guys, maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng mga nagko-comment po dyan. No? Alam kong marami ako or malaki ang pagkukulang ko sa inyo, hindi po consistent ang paggagawa ko ng mga video, no. And I'm so sorry, marami mo lang po talaga akong inaasikaso and minsan po talagang super super hectic, no. Dinaanan pa kami ng bagyo and but then still nagpapasalamat po ako kasi marami pa rin po talaga nagre-reach out po sa akin. Now, sa ngayon guys, ang pag-uusapan po natin is about po doon sa kaluluwa, kung paano po sila itawid. Siguro dalawang segment po to. Yung isa po is like, paano po na, or at least po, no, magbibigay po ako ng version about po sa kaluluwa base po sa aking experience and magbibigay po ako ng way kung paano po natin sila matutulungan. Now, alam po natin, like say for example na Katoliko ka, ibang religion po, hindi po siya naniniwala sa mga kaluluwa. Like say if you die, then you die, wala na po yung espiritu o something, wala na po yung kaluluwa. No? So marami po. Pero bago po yan, no, samahan niyo po ako sa konting dasal, no, kahit papano po, para magkaroon po tayo ng proteksyon sa ating mga sarili, sa sino man po na nanonood po sa atin. And kahit papano po is like, as I said, no, protection po natin laban po sa mga masasamang iniisip po ng ibang tao or kahit papaano po, no, na makapasok po sa atin ang Diyos Ama. Okay, so let us begin, no. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong gabay. Bigyan mo po ng kaliwanagan po ang aming mga puso. Nawa po'y magbubukas po ang aming isipan and basbasan din po ninyo ang mga pangalan po na to na bibigkasin ko. Anima Dominus Diyos Sabaoth, Christi Jesus, Compos Christi, atom picatum igusum, Jerusalem Barsitet, lababami, salvami. Thank you po, no, sa lahat po ng aking mga gabay. Maraming salamat po, no. Basbasan mo po ang bawat isa sa amin and ang aming mga pamilya, no, ilayo mo po kami sa lahat po ng mga masasama, sa mga tukso po, and nawa po is magliwanag po ang bawat isipan po namin. I mean Jesus, no, I mean Jesus. Alright guys, no, so actually now, na-mention po natin, no, bawat isa po sa atin. Like say for example, isa ka pong Katoliko. So, alam po natin na by the time po na namatay ka, so, hinihiwalay po yan, no? Hinihiwalay po yan sa katawan mo. And, ito naman pong iba, then, magpapamisa tayo ng siyam na araw. Reminding po ng, araw po ng mga patay, like, dumaan November 1, no, araw po niya yan. And totoo po yun, meron po talaga silang tinatawag po na araw na kung saan nakakababa po sila or nakakapunta po sila dito sa atin. Now, yung version naman ng iba is like hindi po sila naniniwala dyan. Now, pagdating po sa mga Rizalian, pagdating po sa iba po na mga espiritista, no, sa norte kasi meron kasing mga religion doon na kung saan gumagamit po sila ng mga espiritu, no, papasukin po nila sa medium, tapos ito po ang magano kung ano po ang dapat gawin or kung ano po ang base naman po siya sa Biblia. So ang sa akin naman po is like this is I know, sabi ko nga po sa inyo, medyo iba po ang estado or iba po ang mind po ng etong host ninyo, no? So sabihin po natin na nakapunta po ako or alam ko po ang tinatawag po nating purgatorio. Alam ko din po pag tinatawag po natin sa astral mundo po yan ng mga katulad po natin na nawala na. So, marami akong ipapaliwanag po tungkol doon na sana po bawat isa po sa atin is magkakaroon po kayo ng idea kung ano po talaga ang kaluluwa. Now, ang akala kasi ng lahat is like ang kaluluwa at saka espiritu isa lang. Actually, we have three, no? And ito yung tinatawag po nating ego, ito po yung ikaw as in now. Halimbawa nga ako, si Melissa, nakakagamot ako, isa akong ina, and marami akong mga apo, that is me now. Pero meron pa akong isa po na tinatawag po nating spirit o tinatawag po natin na espiritu po kung saan accumulation po ng ibang reincarnation once noon pa, noong mga buhay pa po ako. No, meron din po tayong tinatawag po natin na super intelligent o super higher consciousness na kung saan yun po ang nanggagaling po talaga sa Ama, which is yun po ang
itayhop sa imo or ihip sa iyo, and then nagkakaroon ka po ng life. Now, as of me, no, sa alam ko, sinasabi ko nga po sa inyo, bakit po namimirwisyo ang mga patay or kaluluwa sa loob ng bahay nyo? Number one kasi, like say for example, once they are gone, once na namatay po ang isang kaluluwa, like kasama mo, asawa mo, mama mo, nanay mo, and meron po talagang iba na po ang mundo nila. Ano? And sa akin, marami dyan ang nagkikling. Halimbawa, kaya ang asawa mo namatay. And dati nung buhay pa ang asawa mo, siya po ang provider sa'yo. Siya po ang nagpo-provide ng lahat-lahat ngaya. Parang kumbaga ikaw, nasa bahay ka lang o nag-aalaga ka ng mga bata, and tapos bigla po siyang nawala. Now, every time, most of the time po na nawala yung asawa mo, ang isip mo nasa kanya. So, kasi ang kaluluwa kasi, they are already belong to spiritual world. So, non-visible. Actually, and once I say that, kasama na rin po yung lahat po ng engkanto, diwata, lahat po ng espiritu, even po the higher being, they are actually bind, no, sa mind po natin because we are conscious. So, ang conscious baga na tinatawag natin, so it's para mas bigyan ko po ng mas malalim. Ang consciousness po natin is the same as God. So kapag ka iniisip mo sila, no, na nasaan na sila, so dapat po halimbawa nga po yung asawa mo, dapat po is like nandyan sila sa iyo, no, at the time na buhay pa sila, sila nagpo-provide sa iyo, and then bigla siyang nawala, and then parang hindi mo alam kung paano mabuhay. So, actually, yung mind mo actually is nakaangkla po sa kanya. And remind me guys, no, ang kaluluwa po, it takes time, it takes years po bago nila maalala ang lahat. So, lalo na po kapag bago pa, halimbawa wala pa po isang taon, no, kuminsan po talaga, hindi, naalala ka nila pero hindi kompleto. Kaya nga po sila nagagalit kapag ka tinatawag mo sila, inaano mo sila, kasi lalo na po pag mini-mention mo pa talaga ang pangalan nila. And lalo po yan silang hindi po makakaalis. Hindi po sila makakaalis unless sabihin mo talaga sa kanila, okay po ako, wag ka na po mag-alala, kaya ko po ngayon kahit nawala ka na. So kailangan mo talagang putulin po yung time mo sa kanya consciously. Nandyan na po yung tinatawag nating tawid, no? Iba din po yung tawid talaga na itawid mo sila so they can be makapagpahinga sila. So may mga choices later on, magbibigay po ako sa iyo, no, kung ano po yun. So far, no, let's say for example, sabi ko nga sa iyo, like lagi mo silang naaalala. Now, whatever it is, the reason, like halimbawa ngayon kapatid mo namatay po siyang, may hidwaan po kayo, hindi po kayo nag-uusap, no, now ngayon nawala na siya, bakit lagi mo siyang naiisip? Actually, wala na po sa kanya yun. Ikaw po ang meron pong guilt na nararamdaman sa sarili mo. Guilty ka po kasi nga po namatay po siya na hindi po kayo nagkaayos. Wala na po sa kanya yun, ikaw po ang meron. Now, para naman po doon sa atin na di mo sinasadya. For example, di ba sinabi ko sa inyo na dapat po sa bahay wala pong picture po ng lahat po ng pumanaw na. Hindi ko ibig sabihin na kalimutan ninyo yung mga yumao nyo. No. Ang sabi ko lang is like iba na po ang mundo nila. There is a specific time na pwede mo silang tawagin, or like say araw po nila, or like say anniversary, kung saan po sila, kung kailan po sila namatay, birthday nila, pwede ka pong maghanda. Kasi I tell you, no, kung kumakain kayo, kumakain din po sila. So isa din po sa dahilan yan kung bakit sila namimirwisyo. Tinatawag mo sila pero hindi mo sila pinapakain. 'Di ba? Okay? So marami akong kwento sa inyo guys na kumaga sa akin horror story, no, na nakikita ko po yan. Let's say for example, yung asawa niya na dati babaero, tapos nung namatay ito, doon niya nagagawa ang lahat ng gusto niyang gawin sa asawa niya. Hindi niya nagagawa nung buhay pa, pero nagagawa niya ngayon na patay na. So our conscious mind, yung alam mo what you are thinking actually, to them, no, you are God. To them,
nababind po sila sa iyo, just mere thinking. So, sinabi ko sa inyo na huwag kayong maghang po ng picture, lalo na po sa harap po ng sa harap po ng pintuan. And then dito sa Bicol, as I said, ako hindi po ako Bicolana, so Bisaya po ako, no. Ang mga Bicolano, pag namatay yung yumao nila, so yung yung buong set po ng pantalon at or kung lalaki pantalon, damit po nila, no, hinahangin po nila yan sa may ginagawa po nilang bantay sa bahay, no, sa likod din, sa main door, main door at saka sa back door. Just imagine that, no. And then since na bago pa namatay ang kanilang ama, so sabi ko sa kanila, no, you have to let them go. Kasi alam mo ba kung bakit, no? I tell you guys, no, iba yung sinasabi ng pari, iba yung sinasabi po ng mga pastor, iba yung sinasabi ng lahat. Iba po talaga yung sinasabi ko kasi nakikita ko po talaga sila. Nakikita ko yung paghihirap po nila, no? So imagine that, no, na buti pa nga yung buhay ka kasi nakakaalis ka. No, tapos imagine mo yung hindi ka talaga makakaalis diyan, no, kung saan ka lang nakatayo na. Kung ilagay mo sila sa pintuan, Diyos ko, nakatayo sila diyan eternity. For eternity, no, hanggang sa hindi mo sila aalisin. And ang espiritu, and then mind you, ikaw po na buhay, meron ka rin pong espiritu. So ito po yung pinapahirapan po ng nandyan po sa inyo. Let's say for example, no, nandyan siya sa door. So, ang gagawin po niyan, so makikita ko dyan, ang dami ng kaluluwang dumating, no? Ang dami ng kaluluwa na nandyan na po yung lahat po nga, sabi ko nga sa inyo, yung nandyan na po yung nagbibigti, nandyan na po yung mga yung mga masasamang espiritu, no? Yung mga ligaw po na kaluluwa. And, bakit? No, bakit? Sabi ko nga sa inyo, nakikita ko sila, naririnig ko sila. Mostly, hindi ko sila nakikita pero minsan po talaga masyado po malakas ang sensation ko. Nakikita ko sila kapag ipikit ko mata, pero hindi yung talaga nakikita ko sila as in, maliban na lang po talaga mag-focus po ako, pero maririnig ko sila, no. And lagi nilang sinasabi or sabihin po nila sa akin na palayain sila, no. Palayain sila, nagmamakaawa silang palayain. So, kung hindi sila makakaalis po dyan sa kinatatayuan nila, lalo na po pag ilagay mo siya sa may pintuan, so tatawag at tatawag po yan. Tatawag at tatawag po yan, no, ng mga ng mga kaluluwa. And mind you guys, no, overcrowded na po tayo ng lahat po ng kaluluwa. Yan po ang buong katotohanan, no. So, sabihin po natin, dami na. So, ang dami na po dyan. Ang iba po, makakaalis kung tatawag na. Pero yung hindi talaga makakaalis po dyan, yun pong pamilya mo. Like, nanay mo, tatay mo, na hindi mo pinapaalis. Hindi po nga pinapaalis, di pa siya makakaalis. Kung minsan po, nagtataka po kayo kung bakit po ang kaluluwa po, meron pong tinatawag po natin na kadena. Sa inyong mga Bisaya, di ba? No, gakadina, no, nagakundinar, kalag nga gakundinar, or kaluluwa po na may nang sa paa. Yung mga tinatawag po natin na yung bagang nakatali siya na mayroon talagang, kung tingnan ko talaga, mayroon talagang physical po na kadena. Yan na po yung mga asawa na hindi pinapaalis, or dati po masyado pong sabi ko nga sa inyo, kung hindi po niya nagagawa noon na buhay pa yung asawa niya, kasi sinasaktan siya, no, minamaltrato, lahat na, ngayon na namatay yung asawa niya, lahat kung anong gusto niya magagawa niya doon. Nandyan na yung lataguhan niya, nandyan. And mind you guys po, nasasaktan po sila. Sunugin mo sila, masusunog din po sila. Ang kaluluwa, pwede mo pang patayin. Pwede mong saktan, pwede mong anuhin. Lahat po pwede mong gawin. Just by thinking. So, magsabi kayo sa akin, kaya lagi kong tinatanong, guys, ano bang ginagawa nyo? Ang ibig kong sabihin yan, ano ba ang iniisip mo? No. Ang iba naman po talaga is like gustong mandamay. So, dahil po parang pakiramdam nila, mamamatay na sila. So, tatawag dyan. Iba din po yung tinatawag po nating kamatayan. Iba din po yun. So sa inyo po dyan, na nandidiyan na sa, alam kong hindi nyo yung sinasadya.
Kasi like I said, no, lagi niyo sinasabi sa akin, no, hindi ko po alam yun, madam. Hindi ko alam na ganito yun, madam. Pero I know exactly kung ano po nangyayari dyan po sa bahay niyo at bakit po siya nandiyan. Now, ritual po ang pwede pong gawin dyan. Ngayon, as I said, no, to the spirit world, you are God. Okay? Yung conscious mo, yung mind mo, kung ano po ang gusto mong gawin, dyan po sa yumao o dyan po sa lahat ng kaluluwa, mangyayari po talaga. Kaya nga po, andyan po yung dasal nyo. Kasi ang dasal nyo, ang lakas nila. Kaya lang po, ill wish po sa mga kaluluwa. Like say for example, no, sana, buti na nga, sabi ko nga sa inyo, imagine that kung gawin mo siyang bantay sa bahay nyo. Imagine that, no? At saka nung nakaraan, ayaw talaga niyang i-let go. Kaya pinabayaan ko. Hindi, sabi niya, mahal na mahal ko yung papa ko, hindi ko kaya silang let go. Alam mo ba, ginagawa lang po nila yun, alipin po ang kaluluwa po ng ama nila. Just imagine that, pabantayin mo sa bahay niya. Alright? Now, sumunod naman dito, forget about that, dito na tayo. Kung sakali man po, no, gusto ninyo silang itawid, yung good intention naman, kasi sabi ko nga sa inyo, kahit anong gustong isipin mo sa kanila, mangyayari sa kanila. Kasi nga po, yung pag kasi buhay ka, you have 3 souls, which is intelligence, or sabihin po natin higher. Nasa iyo pa kasi yung tinatawag po natin na espiritu talaga po ng ating mahal na ama. Dalawa po yan, isa the father and the son. No, what I mean is the mother and the son. So kung talagang yung bagang good intention naman, na wag naman yung sasaktan ninyo, wag naman yung pagutuman ninyo, wag naman yung ganito ang gawin niyo. So, palayain ninyo sila, let them go po. No, wag na po ninyo siyang patrabahuin, wag na po ninyo siyang kung nag-asa ka sa asawa mo, yung asawa mo nagtatrabaho pa rin kahit kaluluwa na lang. Alam niyo ba yon? Of course, magsabi kayo sa akin, ma'am, imposible man po yan. Kung makapunta kayo sa akin, may medium po ako. Kausapin ninyo kung kailangan nyo. Pero ang sa akin, kung ano nakikita ko, yun din nakikita ng medium ko. At kung kakausapin talaga ninyong kaluluwa talaga niya makakausap nyo. Pero mano na yun, masyado na po talaga matagal. Ang sa akin lang, we just simply put na let them go. And dalawa po yan, no? So, if i-let them go mo kasi sila, like say, maganda ang intention mo, maganda ang kalooban mo. Like for example, kaya nga baga nagbibigay tayo ng pagkain tuwing then nagpapamisa tayo, ang mga yan lang po talaga. Sinasabi ko sa inyo guys, I'm a Catholic. Pero ayaw kong pamisahan lagi po ang katawan or po ng aking mga yumao. Kasi they are free. They are free of sin. They are free of kung ano man po ang naging kasalanan po nila. No? Nagbabayad sila, I know. As I said, sinabi ko nga sa inyo, kung halimbawa nga po, may impyerno tayo, no? So, kung namatay ka na, ang pakiramdam mo nasa impyerno ka. So, mamatay ka talagang nasa impyerno ka. Pero kung mamatay ka po na you expected as life as like this, no? Sa akin yung katawan mo, hiram mo lang, and then magaan po ang pagpanaw mo, magaan po ang pag-alis mo. So, pag sinabi ko kasi, bakit malakas kayo? Bakit malakas po ang taong buhay against po sa lahat ng spiritual? Kasi you have still the image of God. You still have the main meron pa po kayong super intelligent po talaga sa inyo. And may tatalakayan pa rin. So, kapag iniisip mo na mapalaya po siya, like you open the door, and then, bibigyan mo siya ng kandila and mga special, magagawa po ninyo yan. Kasi nga po, nasa sa inyo pa yung Diyos. Pero pag talagang sinasabi natin na, as in yung tinatawag po natin na napatay ka na po or you are in nasa mundo ka na po ng astral o sa spiritual. So actually kung ano man po yung accumulation mo at that size,
iyon pa rin po. Unless merong mag-ritual sa kanya po na buuin siya ulit para makabalik po talaga siya sa Diyos Ama. Okay? So, ito guys, no, we're at 20 minutes, no? So, ito yung, malawak po siya na talakayin, pero mas maiintindihan po niyo siguro. I would like na, anuhin natin para kahit pa paano po malaman natin kung ano po mangyari sa mga yumao natin, at saka kung anong mangyari kung tayo naman po ang mawawala. Di po ba? Thank you guys. And second video po dito is yung ritual kung paano mo sila itatawid. Maraming salamat po.